Minsan, ang kailangan lang natin sa umaga ay isang tahimik na sandali para marinig ang tinig ng Diyos. Isang dasal na hindi lang lumalabas sa bibig, kundi nanggagaling sa puso. Sinasabi sa awit 5:3, "O Panginoon, sa umaga ay dinirinig mo ang aking tinig. Sa umaga ay inihahanda ko ang aking panalangin sa iyo at ako'y nagbabantay." Kaya ngayong umaga, ilaan mo ang ilang minuto para makipagtagpo sa Kanya. Hayaan mong sa panalangin ito, maranasan mo ang kapayapaan, lakas at tagumpay na mula sa langit. Hindi aksidente na narito ka. Inihanda ng Diyos ang oras na ito para sa iyo. Ihanda mo ang puso mo sapagkat magsisimula na tayo. Ngayong umaga, bago pa man sumikat ang araw, may inihanda na ang Diyos para sa iyo. Hindi mo man alam kung ano ang haharapin mo sa buong maghapon, pero ang langit ay may kasagutan, may direksyon, may pag-asa para sa puso mong naghahanap. Ang bawat gising ay paanyaya ng Diyos na muling maniwala, muling lumapit at muling tumanggap ng Kanyang presensya. Ang panalangin ay hindi lamang salita. Ito ay pakikipag-usap sa Ama na nakakaalam ng lahat ng nasa loob mo kahit hindi mo pa sabihin. Sa awit 143:8, sinabi ni David, "Ipadama mo sa akin sa kinaumagahan ng iyong kagandahang loob, sapagkat sa iyo ako'y nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran, sapagkat sa iyo'y itinatagubilin ko ang aking kaluluwa." Ganito rin ang paanyaya sa iyo ngayon. Ipagkatiwala mo ang araw na ito sa Kanya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot, pero pwede mong simulan ang araw na ito na may kumpiyansa dahil kasama mo siya. Sa bawat salita na maririnig mo sa panalangin natin ngayon, hayaan mong ito'y maging ilaw sa daan mo at lakas sa puso mo dahil ang Diyos ay buhay, siya'y nakikinig at siya'y kikilos. Ngayon, lumapit tayo sa Kanyang presensya. Isulat sa comments, "Panginoon, Ikaw ang lakas at ilaw ko ngayong araw." At kung gusto mong makatanggap pa ng mga panalangin at gabay, pindutin ang subscribe ngayon. Ama naming Diyos, sa unang liwanag ng umaga, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso, may pananabik, may pananampalataya. Naririto kami, Panginoon, hindi para humingi lamang, kundi para isuko ang bawat bahagi ng aming araw. Sa bawat paghakbang namin ngayong araw, gusto po naming kayo ang mauna, kayo ang manguna, kayo ang magsalita, kayo ang sumama. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ito, isang bagong araw, bagong pag-asa, bagong simula. Sa bawat paghinga, sa bawat pintig ng aming puso, alam naming may layunin kayo. Hindi aksidente na gising kami ngayon. Hindi aksidente na naririnig namin ang panalangin ito. Ito ay tawag mula sa inyo, isang paanyaya na muli naming buksan ang aming puso, muli naming pagkatiwalaan ang mga pangako ninyo, at muli naming damhin ang inyong presensya. Sa umagang ito, nililinis namin ang aming isipan mula sa mga alalahanin. Sa inyong harapan, inaalis namin ang lahat ng pag-aalala, lahat ng pagod, lahat ng iniisip na hindi galing sa inyo. Sa halip, kami sumasamba. Sinasamba ka namin, O Diyos na buhay, tapat at makapangyarihan. Wala nang hihigit pa sa kabutihan ninyo. Wala nang kasing lalim ng pag-ibig ninyo. At wala nang mas dakila kaysa sa kapangyarihang gumising muli ng pag-asang halos naming iniwan. Sinasabi po sa Jeremias 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga iniisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan." O Diyos, itinataas po namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming direksyon. Minsan po, naliligaw kami. Minsan, hindi namin alam kung tama pa ba ang tinatahak naming daan. Pero ngayong umaga, hinihiling po namin sa inyo, gabayan ninyo kami. Ipakita ninyo ang tamang landas. I-align ninyo ang puso namin sa kalooban ninyo. Panginoon, binubuksan namin ang bawat sulok ng aming buhay sa inyong liwanag.
Ang aming pamilya, trabaho, negosyo, relasyon, kalusugan, lahat po ito ay inyong pag-aari. Inihahayag namin na wala kaming kakayahan kung wala kayo. Kaya't sinasabi namin ngayon, Panginoon, kayo ang aming lakas, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming direksyon. Sa mga pagkakataong parang wala ng sagot, kayo ang sagot. Sa mga tanong na hindi namin kayang ipaliwanag, ang tinig ninyo ang nagpapatahimik sa aming kaluluwa. Panginoon, hinihiling po namin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang nanggagaling lamang sa inyong presensya. Hipuin ninyo ang puso ng bawat nakikinig ngayon. Yung may mga dalang sakit, pagalingin ninyo. Yung may dalang takot, palitan ninyo ng katatagan. Yung nalilito, bigyan ninyo ng kaliwanagan. Yung nasasaktan, damhin nila ang yakap ninyo. Sa umagang ito, Ama, itinataas po namin ang aming mga pamilya. Ingatan ninyo ang bawat mahal namin sa buhay. Ipagkaloob ninyo ang proteksyon sa bawat isa mula sa anumang kapahamakan, aksidente o karamdaman. Palibutan ninyo kami ng inyong mga anghel. Ibigay ninyo ang kalakasan sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang na nagsasakripisyo, sa mga anak na may pangarap. Itinataas po namin ang mga kabataan, bigyan ninyo sila ng gabay, ilayo sa tukso at ibalik sa inyong mga daan. Panginoon, nilalapit din po namin ang aming pangangailangan sa pinansyal, emosyonal, pisikal at espiritual. Kayo ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpa-provide. Alam ninyo ang bawat pangangailangan bago pa man namin ito banggitin. At ngayon, binubuksan namin ang aming puso para tanggapin ang inyong himala. Hindi kami umaasa sa mundo, umaasa kami sa inyong salita. Ayon sa Filipos 4:19, at pupunuin ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya tinatanggap namin, Panginoon, ang mga biyayang nakalaan para sa araw na ito. Tinatanggap namin ang pabor. Tinatanggap namin ang kasagutan sa panalangin. Tinatanggap namin ang mga bukas na pintuan. Ngayon po, lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. Patawarin ninyo kami sa mga pagkakataong kami lumayo, sa mga oras na kami nagduda, sa mga salitang binitiwan namin na hindi ayon sa pananampalataya. Linisin ninyo kami, ituwid ninyo ang aming mga landas. Turuan ninyo kaming mamuhay ng may kabanalan, may layunin at may puso para sa inyo. Banal na Espiritu, hinihiling po namin ang iyong presensya ngayon. Punuin mo ang lugar kung saan kami naroroon. Iparanas mo ang iyong presensya, hindi lang emosyon, kundi tunay na pakikipagtagpo. Bigyan mo kami ng bagong apoy sa panalangin. Bigyan mo kami ng lakas na mula sa langit. Ilapit mo ang puso namin sa puso ng Ama. Panginoon, sa panalangin ito, kami nagpapasalamat, hindi dahil sa may hawak na kaming sagot, kundi dahil alam naming ikaw ay kumikilos. Ang pananampalataya namin ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa pagkatao ninyo. Kay buti ninyo, Panginoon, kay tapat ninyo. At kahit hindi pa namin nahahawakan ang kasagutan, sinasabi na naming, salamat Diyos, dahil alam naming darating ang tagumpay. Sa umagang ito, binibigkas namin, darating ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil tapat kayo sa inyong salita. Ang aming panalangin ngayon ay panalangin may pananampalataya. Hindi ito simpleng salita lang. Ito ay panalangin may buhay, may apoy, may kapangyarihang galing sa langit. At ngayong umaga, tinatanggap namin ang kapayapaan, tinatanggap namin ang direksyon, tinatanggap namin ang biyaya, tinatanggap namin ang himala, tinatanggap namin ang bagong simula, tinatanggap namin ang Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, salamat sa bawat hakbang na kayo ang kasama namin. Salamat sa katahimikan na nagbibigay ng katiyakan na kahit anong mangyari ngayong araw, may Diyos kaming kasama. At sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin, nagtitiwala at nagpapasalamat. Amen.
Kung nanalangin ka mula sa puso, isulat sa comments, "Naniniwala ako, Panginoon, salamat sa bagong simula." Sabihin mo rin kung anong panalangin ang gusto mong isama namin sa mga susunod na video. At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe para patuloy kang mapalakas araw-araw. May gagawin pa ang Diyos, kaya manatili ka. Kapag ikaw ay nanalangin at nakaramdam ng kapayapaan, yan ay patunay na nakikinig ang Diyos. Pero alam mong hindi laging ganoon kadali. May mga araw na kahit anong panalangin, parang tahimik ang langit, parang walang nangyayari, parang paulit-ulit ka lang. Pero ngayong umaga gusto kong sabihin sa iyo, ang pananahimik ng Diyos ay hindi ibig sabihin ng kanyang kawalan. Minsan, sa gitna ng katahimikan, gumagawa siya ng himala. Isipin mo si Daniel, isang lalaking matuwid, tapat at punong-puno ng pananampalataya. Hindi siya sikat, hindi siya hari, hindi siya mayaman, isa lamang siyang lingkod sa banyagang lupa. Pero ano ang meron siya? Isang matatag na buhay panalangin. Sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay, 3 beses siyang nanalangin bawat araw. At dahil doon, ibinilanggo siya sa lungga ng mga leon. Sa mata ng tao, ito ay parang kabiguan, pero sa mata ng Diyos, ito ang simula ng tagumpay. Habang si Daniel ay nasa gitna ng panganib, habang nakapaligid sa kanya ang mga leon, hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo, hindi siya tumakbo. Ang ginawa niya, siya'y nanatili, tahimik, tiwala, umaasa. Sapagkat alam niyang ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay tapat at makapangyarihan. Sa Daniel 6:22, sinabi ni Daniel, "Isinara ng aking Diyos ang bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan sapagkat sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala." Kaibigan, kapag totoo ang puso mo sa Diyos, kahit anong leon pa ang humarap sa iyo, isasara ng Panginoon ang bibig nito. Hindi lahat ng pagsubok ay para sirain ka. May mga pagsubok na ginagamit ng Diyos para ipakita sa iyo kung gaano siya kalapit sa iyo. Marami sa atin ang lumalaban araw-araw. May mga leon sa trabaho, pressure, pagod, hindi pagkakaintindihan. May mga leon sa pamilya, problema sa relasyon, sakit, pagkakawatak-watak. May mga leon sa sarili, pagkalito, takot, kakulangan sa tiwala sa sarili. Pero gaya ni Daniel, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Ang kailangan mo lang ay manatili sa panalangin, manatili sa tiwala, manatili sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ang lalaban para sa iyo. Kapatid, hindi ka kailanman nag-iisa. Maaring hindi mo agad nakikita ang kilos ng Diyos, pero sa likod ng lahat ng iyan, gumagawa siya. Inaayos niya ang hindi mo kayang ayusin. Binubuo niya ang hindi mo kayang buuin. Inaabot niya ang bahagi ng puso mong matagal nang nasugatan. At gaya ni Daniel, ang pananampalataya mo ngayon ang magpapalaya sa iyo sa lungga ng mga leon. Pakinggan mo ito. Ang Diyos na sinamahan si Daniel ay siya ring kasama mo ngayon. Ang Diyos na nagligtas sa kaniya ay siyang Diyos na gumigising sa iyo tuwing umaga. Hindi kanyang kinalimutan si Daniel at hindi kanya rin kakalimutan. Sinasabi sa Roma 8:31, "Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya't kahit anong unos pa ang dumating, kahit anong leon pa ang sumubok pumatay ng pag-asa mo, tandaan mong may Diyos na tumatayo sa pagitan mo at ng panganib." May isang bagay pa na gusto kong pagnilayan mo. Hindi niligtas ng Diyos si Daniel mula sa lungga ng mga leon. Niligtas siya sa loob nito. Ibig sabihin, hindi palaging aalisin ka ng Diyos sa gitna ng problema. Pero ipaparanas niya sa iyo na kahit nasa gitna ka nito, ligtas ka. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil kasama mo siya. Kaya ngayong araw, huwag mong hayaan na ang takot ang magdikta ng kilos mo. Huwag mong hayaan na ang problema ang magpasya kung paano ka mabubuhay. Sa halip, hayaan mong ang salita ng Diyos ang maging gabay mo. Hayaan mong ang presensya niya ang magbigay sa iyo ng direksyon. Marahil tinatanong mo,
Paano ko maririnig ang tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng pagbababad sa salita niya, sa pamamagitan ng pagtahimik ng puso. Hindi palaging malakas ang tinig niya, pero palagi siyang nagsasalita. Kailangan lang natin ang pusong handang makinig. Sabi sa awit 46:10, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Baka kailangan mo lang talagang huminto ngayon, huminga, pumikit, at sabihin, Panginoon, naririto ako. Nagsasalita ka ba? Nais kong marinig ka. At maniwala ka, sasagot siya. Maaaring sa panalangin, maaaring sa isang salita sa Biblia, maaaring sa pamamagitan ng kapwa mo tao, maaaring sa katahimikan ng umaga. Pero ang totoo, ang Diyos ay palaging nagnanais makipag-usap sa iyo. Kaya habang nakikinig ka pa ngayon, itanong mo sa sarili mo, ako ba'y handang makinig? Sapagkat sa susunod na hakbang ng panalangin, ang Diyos ay magpapahayag ng bago, sariwa at malinaw na direksyon. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang matakot, basta't manatili ka. Ang panalangin ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang relasyon, isang buhay na koneksyon sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at may personal na plano para sa iyo. Huwag mong hayaang palipasin ang araw na ito na hindi mo siya nararamdaman dahil baka ito ang araw na babaguhin niya ang takbo ng buhay mo. Ngayong umaga, bago ka tumuloy sa lahat ng iyong gagawin, iukol mo muna ang ilang sandali upang tanungin siya, Panginoon, anong gusto mong sabihin sa akin ngayon? Dahil sa tanong na, yan, maaaring magsimula ang isang bagay na hindi mo inaasahan, tagumpay, direksyon o kapayapaan na matagal mo nang hinihintay. At kung naramdaman mong ang Diyos ay nangusap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ito, isulat sa comments, Salamat Panginoon, narinig ko ang tinig mo. O kung may nais kang ipagdasal namin sa susunod, ilagay sa comments ang salitang itinataas ko sa iyo, Lord. Kasunod ang pangalan ng gusto mong isama sa panalangin. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil araw-araw tayong dadalhin ng Diyos sa panibagong tagpo ng biyaya. Manatili ka dahil may susunod pang mensahe para sa puso mong naghihintay. Kapag ang pananampalataya ay may puso, hindi ito nakatayo dahil sa sarili lamang na lakas. Ito ay nakatayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng bagay na hawak mo, kundi sa lalim ng iyong tiwala sa Kanya. At habang patuloy kang nakikinig ngayon, gusto kong dalhin ka sa susunod na antas ng iyong paglalakbay sa pananampalataya. Ang pag-unawa kung paano ang Diyos ay hindi lamang nag-aayos ng iyong mga problema, kundi nag-aayos ng iyong puso para sa Kanyang layunin. May mga sandali sa buhay na parang ang tagumpay ay napakalayo, parang hindi maaabot. Ngunit sa salita ng Diyos, mayroon tayong katiyakan na ang lahat ng bagay ay gumagana para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ayon sa Roma 8:28, at nalalaman natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya, yaong mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hindi katulad ng mundong nagtuturo na ang tagumpay ay nakukuha sa sariling kakayahan. Ang tagumpay na dagadan ng Diyos ay bunga ng Kanyang pag-ibig, ng pagsunod mo sa Kanya, at ng pag-asa mo na hindi bumababa. Isipin mo ang buhay ni Abraham, isang lalaking tinawag ng Diyos upang umalis sa kanyang sariling bansa, sa kanyang pamilya at sa mga bagay na pamilyar sa kanya. Iniwan niya ang lahat dahil naniniwala siya sa pangako ng Diyos na magiging dakila ang kanyang angkan at pagpalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Hindi iyon madali. Walang kasiguraduhan, walang plano na malinaw sa mata ng tao. Ngunit pinili ni Abraham ang pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang iyon, tinawag siyang kaibigan ng Diyos at tinupad ang mga pangako sa kanya. Sa Hebreo 8:10, mababasa natin, dahil sa pananampalataya ay sinunod ni Abraham ng tawagin.
na pag-aalisan siya sa lupain na kanyang sinilangan tungo sa isang lupain na kanyang tatanggapin bilang mana. At siya'y lumabas, hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging mga dayuhan at mga tagapagtira sa lupaing ipinangako, sapagkat hinahanap nila ang bayan na may mga pundasyon, na ang tunay na tagapagtayo at tagapagbigay nito ay ang Diyos. Kung kaya't ngayong umaga, inaanyayahan kita na makita ang sitwasyon mo hindi bilang isang hadlang, kundi bilang isang tulay. Ang bawat pagsubok, bawat paghamon ay hindi para pahinain ka, para palakasin ang iyong pananampalataya at ituro sa iyo ang tunay na layunin. Ang Diyos ay hindi nagtatago ng kanyang plano. Tinuturo niya ito sa mga pusong handang tumugon sa Kanya. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ang Diyos ay gumagalaw na sa likod ng mga eksena. Ang bawat maliit na hakbang mo ng pagsunod ay gumagawa ng dakilang pagbabago. Ngayon, baka nagtatanong ka, paano ko sisimulan iyon? Hindi mo kailangan ng komplikadong plano. Hindi mo kailangan ng perpektong kondisyon. Ang kailangan mo lang ay ang pananalig. Pananalig na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pinagdaraanan mo. Simulan mo ito sa simpleng panalangin, sa tahimik na paglapit sa Diyos, sa paglalaan ng oras upang magbasa ng Kanyang salita at pakinggan ang Kanyang tinig. Ang panalangin mo ngayon ay hindi kailanman nasasayang. Kahit isang sandali mo lamang ibigay sa Diyos, ang sagot niya ay higit pa sa iyong inaasahan. May isang bagay na nakakatulong sa pag-angat ng pananampalataya. Ito ay ang pasasalamat. Hindi lang ito basta salita. Ito ay paraan ng buhay. Kapag nagpasalamat ka sa Diyos, binubuksan mo ang puso mo sa mas maraming pagpapala. At habang naglalakad ka sa daan ng buhay na may pasasalamat, makikita mong ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mas maramdaman ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo kailangang mangamba dahil nasa tabi mo ang Diyos. Hindi mo kailangang mag-isa dahil kasama mo siya sa bawat hakbang mo. Ang mga pangako niya ay hindi haka-haka lamang. Sila ay totoo at buhay. At ngayon, habang patuloy mong naririnig ang mensaheng ito, ang Diyos ay tumatawag sa iyo, hindi upang palayuin ka sa realidad, kundi upang yakapin ka sa kanyang pag-asa at katiyakan. Ang tagumpay na dala ng Diyos ay hindi lamang para sa mga nagwagi sa mundo, kundi para sa mga taong nananatili sa Kanya sa kabila ng unos at bagyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong tagumpay sa mundo, kundi sa tibay ng pananampalataya mo habang tinatahak ang landas na inihanda niya para sa iyo. Ngayon, isipin mo ito. Ano ang handog ng Diyos na pinakaginagalak mo ngayong umaga? Ano ang biyayang nais mong yakapin at panatilihin sa puso mo bilang tanda ng kanyang katapatan? Habang inyo itong pinagninilayan, tandaan mo na ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang mga pangako. Hindi niya sinasabi ang isang bagay at hindi iyon tinutupad. Ang bawat salita niya ay may bigat, may buhay at may kapangyarihan upang baguhin ang iyong mundo. Maaari mong simulan ang bagong kabanatang ito sa pamamagitan ng simpleng pagsambit. Panginoon, bukas ang puso ko. Gusto kong sundin ang iyong plano. At sa iyong puso, dama mo ang mainit na yakap ng Diyos na parang sinasabi sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Alam kong marami pang nais ang Diyos na ipahayag sa puso mo. At sa susunod na bahagi ng panalangin at salita, ididiretso natin ang atensyon mo sa mas malalim na mensahe ng pag-asa, tagumpay at kapayapaan na nagmumula sa langit. Huwag kang aalis dahil ang susunod na salita ay para sa iyo. At kung naramdaman mo ang paggalaw ng Espiritu Santo habang naririnig mo ang panahong ito, isulat sa comments ang salitang mas malakas ang aking pananampalataya ngayon. O kung may partikular na pangako ng Diyos na gusto mong isigaw sa umaga, i-comment ang pangako ko kay Jesus. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para patuloy kang mapalakas sa bawat salita ng kabutihan ng Diyos.
Manatili ka sapagkat may mas marami pang pagsisiwalat na paparating ngayon. Kapag ikaw ay lumalakad kasama ang Diyos, unti-unting lumilinaw ang direksyon kahit sa gitna ng kadiliman. Hindi mo kailangan makita ang kabuuang larawan para sumunod. Ang kailangan mo lang ay isang hakbang ng pananampalataya at ang Panginoon na ang bahala sa susunod. Ganito siya kumilos, tahimik pero tiyak, maingat pero makapangyarihan. Kaya ngayong umaga, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang simpleng lihim. Ang pagkilos ng Diyos ay madalas nagsisimula sa pasasalamat. Oo, hindi sa reklamo, hindi sa pagdududa, kundi sa isang pusong marunong magpasalamat kahit wala pang kasagutan. Sa tuwing sinasabi mong, "Salamat Panginoon," kahit hindi pa dumarating ang hinihintay mong himala, binubuksan mo ang pinto para sa langit na kumilos. Sa Filipos 4:6-7, ganito ang paalala, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipabatid ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ay mag-iingat ng inyong puso at isipan kay Kristo Jesus." Alam ng Diyos ang bawat detalye ng buhay mo. Alam niya ang iniiyakan mong lihim. Alam niya ang mga araw na pinipilit mong ngumiti kahit may sakit sa puso mo. Pero gusto niya, sa kabila ng lahat, manatili kang mapagpasalamat. Sapagkat ang puso na marunong magpasalamat ay pusong hinahanda para tumanggap. Bawat "Salamat Lord" ay parang binhing itinatanim sa lupa ng pananampalataya. At sa tamang panahon, tutubo ito bilang kasagutan. Hindi mo lang makikita ang resulta agad, pero darating ito. At kapag dumating, higit pa ito sa inakala mong hinihingi mo. Gusto mong maranasan ang himala ng Diyos? Simulan mo sa simpleng "Salamat Panginoon." Sa umaga pa lang, bago ka pa humiling ng anuman, pasalamatan mo na siya. Pasalamatan mo siya sa buhay, sa pamilya mo, sa hininga, sa bawat maliit na bagay na minsan ay hindi mo na napapansin. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang marunong magpasalamat ay marunong din magmahal. Ngayon, tanungin mo ang puso mo. Ano ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat? Anong biyaya ang hindi mo na nabanggit sa Kanya nitong mga nakaraang araw? Gusto mo bang maranasan ang mas malalim na presensya ng Diyos? Simulan mo sa puso ng pasasalamat. Ang tagumpay na may kapayapaan ay hindi galing sa kaginhawaan ng mundo, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos. At ang relasyon na yon ay lumalalim sa bawat panalangin, sa bawat salita ng pananampalataya, at sa bawat pusong marunong magsabi ng "Salamat Lord" kahit mahirap. Salamat Lord dahil alam kong may ginagawa ka. Isulat sa comments, "Salamat Panginoon sa lahat-lahat." O kung gusto mong ipahayag ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw, ilagay sa comments ang salitang "Pinupuri kita, Lord, dahil" at ituloy mo mula sa puso mo. Huwag mo ring kalimutang i-share ang panalangin ito sa iyong pamilya o kaibigan at mag-subscribe para araw-araw kang mapalakas ng salita ng Diyos. May susunod pang tagpo ng pananampalataya. Manatili ka. Kapag natutong magpasalamat ang puso, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. At mula sa kapayapaan, dumadaloy ang direksyon. Mula sa direksyon, dumarating ang tagumpay. Hindi palaging madaling makita ang kabuuan ng plano ng Diyos. Pero sa bawat araw na ginugugol mo sa Kanyang presensya, katulad ngayon, unti-unti siyang nagsasalita. Unti-unti niyang inilalantad ang susunod mong hakbang. Ngayong umaga, habang naririnig mo ang mga salitang ito, hayaan mong manahimik ang puso mo. Huminga ka ng malalim, damhin mo ang katahimikan. Dahil sa mga sandaling ganito, doon maririnig ang bulong ng Diyos. Mga salitang hindi sigaw, pero punong-puno ng kapangyarihan. Hindi laging may malaking kilos, hindi laging may malakas na himala, pero may kasiguraduhan, may presensya, may katiyakang hindi ka nag-iisa.
Sa awit 23, 1-3 sinabi, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan." Ang Diyos ang nagpapahinga sa iyo ngayon. Ang Diyos ang nag-aayos ng mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Maaring may kaguluhan sa paligid, pero sa loob mo, dahil kasama mo siya, may kapayapaan. At sa kapayapaang ito, magsisimula ang panibagong pananampalataya. Maraming tao ang gigising ngayon at susubukang buuin muli ang kanilang araw sa sariling lakas. Pero ikaw, ngayong oras na ito, pinili mong manalangin. Pinili mong makinig sa salita ng Diyos. At dahil diyan, may babaguhin siya sa paligid mo. Hindi mo kailangang makita agad, pero makikita mo unti-unti araw-araw. Maaari mong tanungin, paano ko malalaman na sumasagot ang Diyos? Simple lang, kung may kapayapaan kang nararamdaman ngayon, kahit kaunti lang, yan ay sagot. Kung may naibsan sa bigat sa dibdib mo, yan ay sagot. Kung sa gitna ng panalangin kanina ay napaluha ka, yan ay sagot. Hindi palaging may himalang malaki, pero ang puso mong marunong makinig ay pusong marunong ding tumanggap. Ngayon, gusto kong anyayahan kang gawin itong bahagi ng araw-araw mong buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging malapit sa Diyos. Hindi mo kailangang malinis muna ang lahat. Ang kailangan lang, isang bukas na puso, isang panalangin totoo, isang pananampalatayang umaasa. At yan ang ginawa mo ngayong araw. Maraming tao ang nawawalan ng gana sa panalangin dahil iniisip nilang walang nangyayari. Pero hindi nila alam, ang panalangin ay parang ugat ng isang puno. Hindi mo agad nakikita, pero ito ang nagpapalakas sa kabuuan. Habang araw-araw mong inilulubog ang sarili mo sa salita at panalangin, pinapalalim ng Diyos ang iyong ugat. Pinapalakas niya ang pundasyon mo. At kapag dumating ang unos, hindi ka matitinag dahil nakaugat ka sa presensya niya. Pumili ka na ngayon kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Isang buhay na puno ng takot at pag-aalala, o isang buhay na kahit maraming hindi malinaw, may katiyakan ka dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Nasa iyo ang pagpili. At sa bawat pagpiling bumalik sa panalangin, bumalik sa presensya niya, bumalik sa salita niya, lumalapit ka sa tunay na layunin. Sa Josue 1:9, sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man magparoon." Napakalinaw. Nasaan ka man, anuman ang sitwasyon mo, kasama mo siya. Kaya't bakit ka matatakot? Ngayong araw na ito, simulan mo ng muli. Hindi mo kailangang hintayin ang Lunes o bagong buwan o bagong taon. Ang biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Ngayon ang araw ng bagong simula, ngayon ang araw ng tagumpay, ngayon ang araw ng direksyon. Ipikit mo lang ang iyong mga mata sandali, huminga ka. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Hindi mo siya kailangang hanapin sa malayo. Narito siya, kasama mo, sa tahimik na kwarto mo, sa maingay na paligid, sa bus, sa trabaho, kasama mo siya. At sinasabi niya ngayon, "Anak, sapat ako." Hayaan mong ang mensaheng ito ang maging baon mo sa buong araw. Kapag nahirapan ka sa hapon, balikan mo ang panalangin na ito. Kapag nainip ka sa kasagutan, balikan mo ang pangakong binitiwan ng Diyos sa salita niya. At kapag gusto mong sumuko, alalahanin mong ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Ngayong araw, ang langit ay gumagalaw para sa iyo. Manalig ka, maghintay ka, magtiwala ka, at higit sa lahat, magpasalamat ka. Ang araw na ito ay hindi ordinaryo, ito ay araw ng tagumpay. Isulat sa comments ang salitang tagumpay ang araw na ito sa pangalan ni Jesus kung naniniwala kang may gagawin ang Diyos sa buhay mo ngayon.
I-comment mo rin kung anong pangako ng Diyos ang pinanghahawakan mo ngayong buwan at sabay-sabay natin itong ipanalangin sa mga susunod na videos. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat kapatid nating nangangailangan ng dasal at direksyon. Mag-subscribe ka na rin ngayon para araw-araw tayong magkasama sa panalangin at salita ng Diyos. At bago ka umalis, pindutin mo ang video na lumalabas ngayon sa screen. Yan ang susunod mong hakbang. May karugtong pa ang mensahe ng Diyos para sa puso mong handang makinig. Manatili ka dahil ang presensya ng Diyos ay hindi pa tapos sa iyo.